Magandang umaga sa ating mga kapatiran at sa lahat ng nakikinig sa atin online. Magandang umaga. Sa umagang ito, narito si Dr. HK sa pagngunguna sa atin sa aklat ng mga kawikaan. Ngayon tayo ay nasa kabanata, sa unang kabanata. Kahapon tinalakay natin ang mga pananalita ng ama ni Haring Lemuel. At habang tayo ay nagsisimula sa cycle na ito, tayo ay manalangin na pangungunahan tayo ng banal na espiritu. At sa bagong cycle, magkakaroon tayo ng bagong mga kapahayagan at magkakaroon tayo ng mga bagong pagtugon sa Panginoon. So dito sa chapter 31, merong 33 verses at merong tatlong paragraph dito. So 1 to 7, ito ay ang panimula ng kawikaan. At sa pangalawang paragraph, verse 8 to 19, ito ay ang katuruan ng kanyang ama. Dito sa verse, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. So ito ay ang mga aral ng kanyang ama. Pangaral ng kanyang ama hanggang sa verse 19. So verse 20 to 33, isang ibang tao na naman ang nagsasalita dito. Sa verse 20, karunungan o malingaw sa mataong lansangan, tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Verse 22, taong mangmang hanggang walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo isiping maghanap ng kaalaman? Verse 24, ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. So dito, merong tatlong tao na nagsasalita. Sa unang talata, sa unang paragraph ay ang ama ang nagsasalita. Sinasabi niya, anak ko, anak ko. So ngunit sa verse 20, ito ay sinasabi ng isang tao. So ito ay ang karunungan ay umalingaw sa mataong lansangan, ang tinig na ibabaw sa lugar ng pamilihan. So matapos ang panimula ng kawikaan na ito, tumayo ang ama at nagsalita. At pagkatapos ng pangangaral ng ama, may isang babae na nangangaral tungkol sa karunungan. Mari natin siyang tawagin na ina ng karunungan. So ang kanyang pagkatao, ang kanyang kanyuan ay hindi importante. Ang importante sa kanya ay ang kanyang mga sinasabi, ang karunungan sa kanyang mga pananalita. So bakit dito sinasabi na ang pangangaral ng ama at ina sa anak sa unang talata, sa unang paragraph? So dito sa verse 8, ito ay ang aral ng ama, ngunit dito sa verse 7 ay napaka-importante. Ngunit walang halaga ang sinasabi ng mga mangmang, ang mga aral ng mga saw. So dito makikita natin kung paano ang mga mangmang ay ayaw nila walang halaga sa kanila ang karunungan. So dito makikita natin sa verse 20 to 23 na dinadagdagan niya ang kanyang mga sinasabi. At sinasabi niya dito kung ano ang ibig sabihin kung na parangalan ang Panginoon. So kahit na
ang kaalaman ay nasa gitna ng maraming tao pero walang gustong makinig. Iniisip ng tao na sila ay pinaparangalan nila ang Panginoon, ngunit sa totoo hindi. Minsan, ang karunungan ay nagsasalita na sa atin, ngunit hindi natin pinapansin. So dito sinasabi na bigyan natin ng atensyon kung paano talaga bibigyan ng karangalan ang Panginoon. So dito ang Ama, pinapangaral niya kung paano parangalan ang Panginoon. Paggalang sa Panginoon. So, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagtugon sa kamangmangan. So, pupunta tayo sa unang talata, 1 to 7. Ito ay ang panimula ng Aklat ng Makawikaan. So, hindi ito ang panimula ng isang kabanata, ngunit ito ay ang panimula ng buong aklat ng Kawikaan. Para mas maintindihan natin na merong mga kawikaan na sinasabi ng ina ni Haring Lemuel. So kung ating titingnan ang kawikaan, kabanata chapter 25, ito ay kawikaan ni Haring Solomon. Ito ay sinulat ng ni Haring King Hezekiah. So ilang taon ang pagitan sa dalawang hari na ito is 200 years. So si Solomon ay sa panahon na 900 bago kay Kristo. So ang Northern Israel, ang Samaria ay bumagsak. At si King Hezekiah ay binuhay niya muli ang buong bayan ng Israel upang sumamba at bumalik sa Panginoon. At hindi patuloy na mamumuhay doon sa kamangmangan ng mga tao sa Northern Israel. At sinabi niya ang mga kawikaan na ito at kung ano ang ibig sabihin ng pagkamangmang at ang pagkabigyan ng karangalan ang Panginoon. So, mula ng 200 years, ang aklat ng Makawikaan ay naisulat mula sa kay Solomon hanggang sa panahon ni Haring Hezekiah. So, hindi ito tumigil. At hindi ito tumigil hanggang sa umabot sa panahon ni King Hezekiah. Hindi lang din ito tumigil sa kanyang kapanahunan. So, ang mga kawikaan na naisulat pagkatapos ng chapter 25, ito ay naisulat sa kapanahunan ni Haring Hezekiah. So makikita natin na sa aklat ng Makawikaan, ang Panginoon ay nagsasalita sa mga hari sa buong bansa, sa mga bansa. At ito rin ang mga aral galing sa ama at ina. Katulad sa isang pamilya, merong ama at merong ina na pinapangaralan ng kanang ama. Ganito ang sitwasyon ng pamilya sa Israel na sinasabi ng mga magulang na dapat parangalan si Yahweh at purin. So pagkatapos na naisulat ang aklat ng Kawikaan, ay sinasabi kung ano ang purpose, bakit ito isinulat. Hindi lamang na ang mga tao ay malayang nagsusulat ng kung ano-ano, ngunit ito ay sinulat na may karunungan kung paano. So verse 2 to 7, ito ay ang purpose kung bakit isinulat ang Kawikaan. Sa pamamagitan nito, ang taong nagtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. So ito ay ang basic para mas maintindihan natin ang karunungan, ang mga kawikaan. Ang una ay ang mga salita ng karunungan, at pagkatapos ng chapter 10, marami tayong makikitang mga ganitong mga salita dito at mga pangungusap. So sa chapter 10,
marami mga parallel na mga salita, magkatulad na mga salita. So, chapter 1 to 9, ito ay ang mga instruction. So, ang instruction ay isinulat na katulad ng mahabang mga salita. So, hindi ito mga maikling mga pangungusap. So, ito ay ito ay sa pangungusap pagkatapos ng isa pang pangungusap. Katulad sa chapter 1 dito, verse 10 to 19. Ito ay isang pangungusap pagkatapos ng isa pang pangungusap. At makikita natin ang mga sinasabi dito. Verse 20 to 33 ay magkatulad. At ito ay ang mga instruction. So, ang mga kawikaan ay katulad nito. Ito ay naglalaman ng mga instruction. So, ito ay nagtatalakay tungkol sa karunungan upang maintindihan ng tao, upang maunawaan ng tao kung ano ang tunay na pagtatamo ng karunungan at pag-unawa. So ito ay mga karunungang salita upang mas maintindihan ng tao. At dito sa verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagsisimula ng karunungan. So, kung wala tayong pundasyon ng paggalang at pagsunod at pagkatakot sa Panginoon, ito ang tunay na karunungan. So iniisip ko sa pag-aral ko ng kawikaan, so ito ay ang basic na pundasyon na meron tayong paggalang at pagsunod sa Panginoon. Kung wala itong ganitong katangian sa atin, so hindi na tayo may tatayo ang ating mabuhay dahil wala tayong pundasyon ng paggalang at pagsunod sa Panginoon. Sa verse 2, sa verse 3, itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan at karapatan upang mabigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. So ito ay kung paano nila turuan ang tao, ang lahat ng mga tao, at sinasabi dito na sa verse 5 na kahit na ikaw ay matalino, ito ay magdadagdag ng katalinuhan sa iyo. Sa verse 4, kung ikaw ay mangmang, ay bibigyan ka nito ng talino. Sa makatuwid, maraming mga bagay na hindi klaro sa atin at madilim sa ating pag-unawa. Ngunit pag binabasa natin ang aklat ng mga kawikaan, bibigyan tayo ng liwanag. At upang mas maintindihan natin ang mga kawikaan, ang mga talinhaga at ang karunungan, mapapansin natin na maraming mga talinhaga sa aklat ng kawikaan. At sa atin ding araw-araw na pamumuhay, maraming talinhaga. At kung paano natin maintindihan ang katotohanan sa mga talinhaga na yun, para na mas maintindihan natin kung paano mailabas o mapahayag ang karunungan at mamuhay dito, upang maintindihan natin ang mga pananalita ng mga may marurunong at matatalino. So, katulad ng sa chapter 1, itong dalawang paragraph ng instruction. So, minsan ang mga matatalino ay nagsasalita ng talinhaga. So kung wala tayong katangian ng pagsunod at paggalang kay Yahweh, at ayaw nating makinig ng mga karunungan at hindi natin sumusunod kung upang maintindihan ang mga karunungan.
dito sa chapter 7, ang pinaka-bottom line dito ay ang paggalang sa Panginoon. Inaisip natin na tayo ay sumusunod at nagagalang sa Yahweh. Paano ang tunay na paggalang? Paano ang tunay na pagkatakot sa Panginoon? Kaalaman ba yun? Hindi. Ito ay isang katangian. Ito ay mas malalim. Ito ay ang pundasyon ng ating buhay. So, paano natin malaman na ang pagkatakot sa Panginoon ay isang katangian? Dahil ito ay nasa pagkatao natin. So, maaring sa panlabas ay pwede nating sabihin na tayo may takot sa Panginoon, ngunit sa ating mga katangian sa totoong buhay, sa ating mga puso, ayaw natin. At tinatanggihan natin. Dinidespise natin ang iba. So, sa ating mga puso, ayaw nating makinig. Ayaw nating magsangguni. So, hindi lamang sinasabi ito, kundi katangian ito. So, kailangan magkaroon tayo ng ganitong pundasyon sa ating mga katangian. At alam natin kung paano ang paggalang at pagkatakot sa Panginoon. Halimbawa, pwede mo sabihin na ikaw ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya at narinig mo ng lahat ng istorya sa Biblia. So, kada linggo, pumunta ka sa simbahan. Ngunit marami sa mga kabataan na mahirap turuan. Alam nyo, di ba? Pag nagsalita ka tungkol sa Biblia, gusto nila at minsan pumupunta sila sa church dahil sinasabihan mo. So sila ba ay talagang may paggalang sa Panginoon, may takot sa Panginoon? So makikita natin na maaring ganito tayo. Naririnig natin ang mga katuroan, ngunit sa katotohanan, ang ating paring attitude ang mas importante. So, ang mga kabataan ay natututo sa mga magulang. Ngunit so minsan sumusunod lang sila sa mga magulang nila dahil sila ay napilitan, nakikita nila, ngunit sa kanilang mga puso wala talaga doon ang paggalang sa Panginoon. Sa matagal na panahon, ito ang aking refleksyon. So, upang maging isang makadiyos na tao at tunay na may takot sa Diyos, kailangan nating alisin itong mga konsepto sa ating paglaki. So, hindi ito tungkol sa ating mga panlabas ng kayuan. Kung sinusunod lang natin dahil sa regulasyon natin na sumunod, ngunit sa loob ng ating puso ay hindi bukal. So ganun ito ang paggalang at ang pagtakot sa Panginoon ay sa ating attitude. So ang lahat ng ito ay nanggaling sa attitude at malaki ang faktor ng ang mga magulang sa pagpapakita nito sa mga anak. Dahil pag ang isang tao ay pinanganak katulad siya ng isang blankong papel, ang lahat ng mga bagay ay kailangang isulat upang ihubog siya. So kung gaano ang nakikita niya,
sa kanyang mga magulang ay ito rin ang kanyang ginagawa. So merong isang pelikula about sa Tree of Life. So ang kanyang ama ay isang seryosong at deboto tong mananampalataya. So kung ang mga dahil sa ang mga anak ay dahan-dahan sa pagsara ng pintuan dahil napaka-istrikto, ngunit pag ang kanilang ama ay nagagalit, babagsak niya ang tutulak niya ng malakas ang pintuan. So kahit na gaano ka-istrikto ang ama, nakikita ng mga bata na ganito ang katangian ng kanilang ama. Nakikita. So kahit na anong turo ng kanilang ama na pag nagbukas kayo ng pintuan, dapat maging maingat na walang maingay. So hindi ito naging totoo sa mata ng kanyang anak dahil mas pinapawalaan niya ang ginagawa ang ginagawa ng kanyang mga magulang. So ito ang mga tunay na karunungan. So kung ano ang nakita ni Haring Salomon sa kanyang ama na si Haring David. So kung nakikita niya ang mga mabuting bagay, ngunit nakikita niya din ang mga hindi magandang halimbawa sa kanyang ama. So katulad ng pag-asawa ng kanyang ama na si David ay medyo hindi maayos. So ganito kung paano ang karunungan ay naipapasa. So merong isang istorya sa pelikula na merong isang Kristiyanong lalaki na nagkaroon siya ng kasintahan. So, yeah. So, medyo nahuli ako dito. So, ano ang pamagat sa chapter na ito? Ito sinasabi dito na piliin na may takot sa Panginoon bilang isang attitude ng isang tunay na tao. So ang karunungan sa kawikaan na ito ay dapat na pumasok sa puso ng ating mga kabataan at sa atin din. So ang simula ng karunungan ay pundasyon. So mula sa pundasyon na ito, pwede nating itayo yung buhay na may takot sa Panginoon. So maaari natin itong sabihin na buhay na may karunungan. Minsan, inaayawan natin ang karunungan at pagiging matalin. Mas madali nating i-express ang mga hindi makadiyos na mga kaisipan. Halimbawa, nasabi natin na iniibig tayo ng Panginoon ng walang kondisyon. Ngunit pag minamahal natin ang ating mga anak ay may mga kondisyon. At hindi natin sila binibigyan ng lugar upang mag-express. So, yung mga sinasabi natin na unconditional love ay hindi totoo. Alam natin na totoo ang pag-ibig ng Panginoon na walang kondisyon. Alam natin ito na ganito ang Panginoon. Ngunit pag sa atin na ang ating mga pag-ibig ay merong mga kondisyon, merong mga requirement.
At minsan nagkakaroon ng kontrol, lalo-lalo na sa ating mga kabataan. So hindi sila naniniwala na ang pagmamahal ay walang kondisyon. So manalangin tayo na may. So dito sinasabi na tayo ba ay ang ating puso ba ay totoong may takot sa Panginoon? So sinabi niya dito, anak ko, dinggil mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Aking anak, verse 10, sakali mang akitin ka ng makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. So, dito, pag dumating ang mga pagsubok, ito ba ay sinusunod mo ba ang Panginoon o ang mga tao sa paligid mo, ang mga kaibigan mo, dahil hindi mo nakikita ang Panginoon. So, ano ang pipiliin mo? So sinasabi niya dito na sa kasama ng kanyang mga kasamahan, mga barkada. So maaring itong kabataan na ito ay susundin ko ba ang Panginoon na hindi ko nakakita o ang sitwasyon sa paligid. So dito ang kasagutan ay nasa verse 19, ganyan ang uuwian ng manabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nagwawakas ang masamang pamumuhay. So dito sinasabi na itong mga taong ito ay gustong-gusto ng gumawa ng mga kasamaan. So parang dito ang nakikita ng isang ama ang mga bagay na ito at tinuturuan niya ang kanyang anak. At sinasabi niya, wag mong isipin na hindi alam ng Diyos. So, na-describe ng isang ama na ito ng detalye. So, sinasabi niya, tinuturuan niya ang kanyang anak. Sinasabi na itong mga bagay na ito ay nakikita ng Diyos. Wag mong isipin na hindi ito nakikita ng Panginoon. So, dito makikita na ang katuwaan nila ay dulugan nila ang mga walang malay. So ano ang kinalabasan nito? Ito ay nasa verse 19. So ang mga namumuhay sa ganitong karanasan, ang kanyang sila ay magwawakas sa masamang pamumuhay. So itong kabataan ay gusto lang gawin ang gusto nila, ang nais nila. Ngunit ang kanyang ama ay pinangangaralan siya na ganito. Kung ganito ang magiging ganito ang buhay mo, ang pagsamsam sa at sa mga sumama sa mga masama. So ito ang advice ng isang ama sa kanyang anak. So dito makikinig kaya ang kabataan. Ito ang unang instruction sa kawikaan. So ito ay pagiging ganit. Ito ay So mula sa verse 10 hanggang sa 18. So ito ay ang pagkakaroon ng maraming mga pagsamsam ng mga maraming kagamitan, pagiging ganid. So ngayon ang tao ay hindi sila nakaramdam ng hiya sa mga bagay na ito. At inakala nila na mabuti ito. Ang pagkaganit. Ang inisip nila na maganda ang mag-shopping at mamili ng mamili. So ang sa ating society ngayon, ang lahat ay nagtatrabaho upang magkaroon ng maraming pera. Ngunit dapat sa totoo dapat ay matakot tayo sa Panginoon, paggalang sa Panginoon at magiging routine.
So, meron ba tayong ganitong karunungan? Kasi sa syudad natin ngayon, ang bawat isa ay nagninegosyo. At kahit na ang gobyerno ay tinutulungan ka. So, paano? At katulad na ng Provident Fund na magkakaroon ka ng malaking ipon. O may mga insurance or may mga share sa negosyo. So nung 18th century, meron isang malaking department store. Ngunit ito ay biglang nagsara dahil sa nagkaroon ng pagbagsak ng ekonomiya. So itong malaking shop na ito. So itong mayamang boss ay mahirap. So siya ay boss ng isang maring department store. So ito'y bumagsak at nagsara. So hindi minsan natin na discern ang tunay na karunungan. So dito sa verse 20 to 23, makikita natin itong ina ng karunungan. So siya so nagsasalita siya at ang kanyang tinig ay napakalakas, ngunit walang nakikinig sa kanya. So alam natin kung paano ang ibig sabihin ng hindi pagkikinig sa iba. Sinasabi niya dito na ang mga taong mangmang walang hustong kaalaman hanggang kailan katatagal sa abamong kalagayan. Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa isiping maghanap ng kaalaman? So dito ang mangmang, ayaw niya ng katalinuhan, ayaw niya ng kaalaman, ayaw niya ng lumapit sa Panginoon. So sinasabi niya hanggang kailan? So katulad ito ng prophetic na salita. So sa bawat araw, pag tinatawag sila ng karunungan, hindi sila tumutugon. Sa verse 23, ang payo ko ba ay pakikinggan niya at dinigin ang aking parangal? Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. So kailangan natin ng malalim na pagbuhos ng kaisipan ng Panginoon sa atin. So tayo dapat ay magbago mula sa loob hanggang sa labas. Kung handa tayo na magsisi at bumalik sa Panginoon at ibubuhos ng Panginoon itong kanyang mga kaisipan at karunungan sa atin. Sa verse 24, ang mga tao ay hindi na tumugon. Pinagwalang bahala nila ang payo. Hindi nila binabigyan pansin ang kaalaman. So ano ang magiging resulta? So ang lahat ng mga ito ay may resulta. Minsan mahaba at hindi madali ang dadaanan, ngunit matatanggap mo ang iyong gantimpala. Ang mga mabubuting tao ay makatanggap ng mabuting gantimpala. Ang mga masasama ay makatanggap ng mga kasamaan dahil sa kanilang mga ginagawa. Verse 27, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay,
dinatnan ng kahirapan. So bakit ang karunungan ay may ganitong attitude? Kapag nakita niya ang tao ay bumagsak at ganito ang nagresulta ng kanyang buhay, sinasabi niya dito na na bagay sa iyo ang naging naging hantungan mo. Sinasabi ng karunungan dito, kapag ganito ang iyong pinili, ganito ang iyong buhay, ganito ang maging kalalabasan. So dito ang karunungan ay napaka-espesyal. Magiging matindi ang iyong daratnan, paghinagpis at matinding dalamhati. Naisip natin na ang pagiging karunungan ay walang pakiramdam. Ngunit dito makikita natin na ang karunungan ay patuloy na sumisigaw, nagsasalita. So makikita natin na parang ituloy na ang kasaysayan ng Israel, na sa bawat henerasyon sila ay bumagsak dahil sa hindi sila nakikinig sa mga sinasabi ng propeta. Hanggang sa ang Samaria, ang buong bansa ay bumagsak. At ang Huda ay nagkaroon ng reflection. Nang tumayo si Haring Hezekiah upang magkaroon ng pagbabago sa reliyon. At sa panahon ni Haring Josiah, ang mga tao ba ay nakikinig dahil sa ang bawat isa sa kanila ay ganid sa pera at kayamanan. Ang dami nila nagawa at sila ay tumalikod sa katipan ng Panginoon. Ang mga Israelita ba ay alam nila, kilala nila ang Panginoon? Sila ba ay sumasamba sa Panginoon? Hindi nila tiniseryoso ang Panginoon. Ginawa nilang Diyos-Diyosan ang Panginoon. Inantulad nila sa isang imahe na mula sa kahoy or sa imahen or isang gitong Diyos-Diyosan. Ganito ang dito nila inihambing ang Panginoon. So ito ay mga kanila nilika. Sinabi nila na, Panginoon, sinasamba ka namin. So hindi nila nakikita, hindi nila nakikinig. So halimbawa nila ang Panginoon na katulad ng isang Diyos-Diyosan na kanilang mga idol. So ano ang aking attitude sa paglapit sa Panginoon? Ito ang sinasabi ng pangalawang suko. So ito ay mas masama kaysa samba sa mga Diyos-Diyosan. O ginawa mong Diyos-Diyosan ang Panginoon. So ang pagkatakot sa Panginoon ay napaka-importante. Hindi lamang ang pagtupad doon sa mga pista ng Panginoon. Ang mga ibang tao ay sinasabi na, Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo na nakikinig ako sa iyo. Kanilang ginagawa ay hindi naman ganun. So ang ating attitude ay napaka-importante. So verse 29, 30. So pagkat ang karunungan ay di niya pinahalagahan, kaya't si Yahweh ay di sumunod, ay may lakip na paggalang. Iyo pag tinanggihan itong aking payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya niya gagamitin nyo, anihin ang bunga ng inyong gawa. So ito ang refleksyon ng mga pangyayari sa bansang Israel. Kaya sila bumagsak. So dito, ang mga tao ay ayaw nila ng karunungan at dito din tinatalakay ang ganid ng tao. Ayaw nilang makinig dahil sa ganid sa pera, sa pagkain. So ang aklat ng mga kawikaan, ito ay nagsasalita kung ano ang karunungan, kung ano karunungan ng Panginoon.
So dito iba-iba ang mga hangad ng tao. Sa makatuwid, ang paghangad ay binigay ng Panginoon sa tao. Nung nilikha niya ang tao, binigay ito ng Panginoon sa kanya. Halimbawa, paano ang paghangad ng tao sa pagkikipagtalik para dumami ang tao, at paghangad sa pagkain ay para magpatuloy siyang mabuhay. Ngunit ito ay nawala sa lugar, nawala ng kontrol dahil sa hindi tumalikod sila sa Diyos at kinain sila ng mga hangad na iyon. So dito pinaalalahan tayo ng kawikaan na ito ang tunay na karunungan ay magkaroon ng takot sa Diyos, pagkikinig, pagsunod sa Panginoon para tayo ay mamumuhay sa kapayapaan. Ngunit ang nakikinig sa akin, sa verse 33, mananahan ng matiwasay, mabubuhay ng mapayapa, walang katatakutan. So kung sinusunod natin ang Panginoon, ganito ang mangyayari sa atin. So tayo mananalangin na hindi tayo tatalikod sa Panginoon at tayo susunod at magkaroon ng takot sa Kanya. Dito tayo nagtatapos sa ating morning devotion sa umagang ito.